mag-open ng FB? Ako po. Nabasa niyo to? Yes. Breaking news. Breaking news. Yeah. Weekly, mayroon tayong breaking news sa FB. Kaya mag-open kayo lagi ng FB nyo kasi binabalita na natin kung ano yung ating pong pag-uusapan. So at least bago kayo dumating dito, meron kayo, ano ba yan yung nangyayari? Mabasa nyo to, hindi pa kayo nagulat. Help offered but some recipients act violently. Barado. Bibigyan mo na nga. Di ba? Even wanting to kill the giver. Makikita natin sa salita ng Diyos yung reality. Bakit nangyari yan? Kaya meron tayong tanong, why? Bakit kaya nangyari? But before we continue, short review. Last week, ano yung natutunan natin? Sino yung nag-share? Yes. Sister Lisa. So what's up? May second part yon. So lagi tayong mayroong we look forward at yun yung natutunan natin last week. Kung narito po kayo 2 weeks ago, so gusto kong reviewin kayo kasi series din yung ginagawa kong kumbaga po ay sharing sa conversation natin 2 weeks ago na pag-aralan natin about recharge, not recharge. So familiar kayo with this principle, ang nais ng Panginoon, lagi tayong nare-recharge. Ibig sabihin kung sa battery, lagi tayong power, full charge. Allowing God to take in charge shows us a way of escape from every temptation. Anumang bagay yung nararanasan natin, we have victory. Why? Because we have God. Diba? At mayroon po tayong natutunan from the temptation of Jesus. Tandaan niyo po ito, the humanity of the Lord is identity and authority. Kasi nakita natin na ang kaaway patuloy din na gustong alisin ang lahat ng nananampalataya sa Panginoon. Gusto niyang ilayo sa Panginoong Jesus. Kaya nga tinatawag na enemy. So walang ginagawa ang kasamaan, si Satanas at ang lahat ng kumbaga po ay masasamang espiritu na tayo ay tuksuin, tayo po ay subukin, at kung hindi tayo magiging matatag, so may tendency maapektuhan ang ating pananampalataya sa Panginoon. So nagbigay si Lord ng example na kaya po nating pagtagumpayan kung hahayaan natin na ang Diyos ang charge. Right? Totoo ba yun? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, totoo ba yun? Totoo ba yun? Anong sagot? Anong sagot? Okay. This is the truth, this is the fact. So, kinakailangan hayaan natin na ang Diyos ang maging in charge sa buhay natin. At magugulat po tayo kung ano pwede at kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang lumikha sa atin, alam niya kung anong pangailangan natin, magagawa po ng Diyos na tulungan tayo sa lahat natin pangailangan. In continuation, kung titingnan po natin, this is the title of our conversation today, or sharing favor. Kayo ba tumanggap na ng favor? Yes. Nagbigay na rin kayo? Yes. Nung tumanggap kayo, anong na-feel nyo? Grateful. Yes. Ay, nung kayo ay nagbigay, anong nararamdaman ng binigyan nyo? Pwedeng happy rin, or pwedeng Sad. happy. Diba? Okay, so kung titingnan natin, yung favor napakahalaga. Diba? At ito yung pag-aaralan natin, the title of our conversation today is about favor. At kung tutusin po, kung mayroon mong bagay po, this is the truth. This is not the principle, but the fact, or truth. Tandaan po natin ang katotohanan na mapag-aaralan natin. He came, si Jesus po yan, to proclaim the year of the Lord's favor. He came. This is the truth. Hindi ito principle. Ibig sabihin, what we need to do is to believe in this statement. Kasi mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi niyan. Isang katotohanan na dapat po nating tandaan sa ating buhay. Ang Panginoong Hesus ay pumarito para ipahayag yung tinatawag na the year of the Lord's favor. Ano po yan? Napakahalaga. So tingnan po natin. Doon sa ating mapag-aaralan, sa Luke, naggaling tayo sa Luke chapter 4. Kung maalala niyo po, about yung temptation of the Lord. Verse 1 to 13. We will continue our study from verse 14. Ano ba sumusunod sa 13?
Galing. Verse 14. Okay, hanggang sa meaning verses. So, titingnan natin kung paano ang Diyos ay mangungusap sa atin sa mga sandaling ito. Bagamat matagal na ito nangyari. But we will try, kumbaga po, how to understand the Word of God that we can apply in our days, in our time. Kasi ang kahalagahan po sa salita ng Diyos, mayroon tayong tinatawag na application. Diba? So yun ang kagandahan sa salita ng Diyos. Nakikita natin sa buhay natin, wow, napakahalaga pala. At kinakailangan kong gawin ang bagay na ito. Okay, pag binasa po natin yung kwento, si Lord galing siya, of course, sa desert, yung napag-aralan natin. So galing siya ng desert, tinem siya ng kaaway, napagtagumpayan niya yung panunukso ng kaaway, and then bumalik po siya sa Galilee. Picture nyo, hindi na ako nagsama ng picture, pero gamitin niyo po yung inyong imagination. Alam ko mahusay kayo dito. I-picture nyo to, isipin nyo mabuti. Pag tinignan nyo yung map, tingin kayo sa akin, ibig sabihin, yan, pag tinignan nyo yung map, ganyan ano, yung taas, yan, yung parting taas sa mapa, na yung tinatawag na Sea of Galilee. Speaker yan, pero sa mapa, Sea of Galilee yan. Okay? Picture nyo na. Imagination, sa baba, Dead Sea. Patay na dagat, Dead Sea. Ibig sabihin, yung maalat na, grabing alat, di ba? Na dagat. So sa mapa makikita nyo yun, the Sea of Galilee and the Dead Sea. Okay? Yung Nazareth, kasi mamaya mapapansin natin sa kwento, yung Nazareth, nasa parting side dito. The Galilee, the Dead Sea, the Nazareth. So itong area ito yung Galilee. So sabi ron sa papag-aaralan natin, sabi ron sa Luke chapter 4, si Lord galing sa wilderness. Yung wilderness hindi binanggit kung saan sa Bible. Pero again, picture niyo yung map. Base sa ilang Bible scholar, ang wilderness ay medyo malapit sa Dead Sea. West side. Picture niyo ba? Nakakagawa kayo ng map? Kasi maganda yun eh. Hindi nyo lang, kasi ipopost ko sana dyan, pero sabi ko maganda siguro mag-drawing sila sa isip ng map. Okay, so, nasa west side yung wilderness, and there's a probability na dito sa area na to, si Lord umiikot habang tinutukso siya ng kaaway sa wilderness na to. Then pagtas sa tukso ng kaaway, bumalik siya ng Galilee. Sabi po rin sa Luke chapter 4, bumalik siya ng Galilee, nagturo siya uli sa mga synagogue. At tuwang-tuwa yung mga tao ron. They praise Him. Sabi sa lugar, nung si Lord nasa Galilee, they praise Him. Tuwang-tuwa. After ni Lord magturo sa Galilee, bumalik siya, pumunta siya ng Nazareth. Okay? Nasa Galilee area siya, pumunta siya ng Nazareth. So dito sa side na to, na yung Nazareth. Okay? Nasundan nyo na si Lord. Okay, nasa Nazareth na siya. Nung naroon na siya sa Nazareth, pumupunta siya malimit sa temple. Parang ganito sa church. Isang bagay na ma-appreciate natin si Lord. Si Lord laman ng church. Tayo din. Sabi mo nga sa katabi mo, tayo din. Yan, naman tayo ng church, ba? Di ba? Every Sunday, nasa church tayo. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So, encouragement ko to sa inyo, dapat laman tayo ng church kasi si Lord, ito yung ginagawa niya. Every Sabbath day, kasi sa kanila po, ang church day is Sabado. So, Sabbath na tinatawag. Okay? Naon si Lord, nagbabasa siya ng gospel, at one time, nangyari, na naroon siya, umuupo siya, si Lord kasi mahilig umupo, or tumayo. Minsan nakaupo si Lord. Pagka siya ay, tingnan mo yung upuan dito. No? Dante, thank you very much. Kasi nagamit na po ako ng upuan niyo. Okay. Minsan si Lord, pagka nagbabasa, nakaupo or nakatayo. Pero allow me to sit down. Nakakalata ko sa inyo. Every Sunday kayo nakaupo. Okay, so pag si Lord nagbabasa ng Word of God, ang tao nakikinig. Kaya napapansin ko, nakikinig din kayo sa akin. Yung tingin nyo sa akin, ay ibig sabihin eh. Sinusundan nyo siguro kung ano yung susunod kong word. No? Okay, nung nagbabasa si Lord, inabot sa kanya yung scroll na ang sumulat po si Isaiah. Okay, ang binabasa ni Lord ay sinulat ni Isaiah. Sa chapter 61 ng Isaiah. Pag binasa niyo yon, ito yung sinabi ni Lord. Na inumpisahan
niya sa verse 18. Sabi ni Lord, nung nagbabasa siya sa book ng Isaiah, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor." Nagbabasa si Lord, no? Siyempre, ang mga tao nakikinig. So kumbaga po, important ito sa kanila. Kasi nga, yung term of proclaim the good news, matagal na po silang naghihintay ng propeta na muling tatayo. Kasi 400 years halos, walang propeta na tumatayo para mangaral. Can you imagine 400 years? Walang nagpapahayag ng propeta kagaya nila Elijah, Elisha, nila Isaiah. Nung time na to, tumayo si Lord, binasa niyo yung scroll, sabi ni Lord, punta ako rito para ipahayag ko ang kabutihan o ang good news sa mga mahirap. Actually, hindi lang, ibig sabihin ng mahirap, hindi lang yung literal na mahirap na walang pera o yung pulubi talaga. Kundi dito po ay kasama yung naghihirap, yung kalooban ng tao, yung espiritu ng tao na hindi niya alam kung ano mangyayari sa buhay niya. Kasama po yun doon. So, at kung tutuusin, napakaganda ng purpose nun kasi sabi niya, to proclaim. Now, pansinin niyo, pag ang word na ginamit ay proclaim, sinasabi, pinapahayag, ano ang dapat na ginagawa ng mga nakakarinig? Okay, halimbawa, nagsasalita ako rito, ano ang dapat na nakikreate sa inyong kaisipan? O ano ang dapat na laging response sa mga sinasabi ko? Mayroon, di ba? Either makinig kayo sa akin, either tingnan nyo ako, eye to eye, pero lampas. Kasi ang naiisip nyo yung problema ko. Tapos pag kinalamig ka ng katabi mo, uy, ha? Ano ba nangyayari? Nasaan ba tayo ngayon? So medyo yung kaisipan na pwede, possible yun, di ba? Possible yun. Kasi nga, sabi ko kanina, pansinin nyo po ha, ang kaaway, gusto niyang alisin ang mga salita ng Diyos na matututunan natin. So beware, maging maingat po tayo kasi hindi ibig sabihin na kaupo tayo dito, okay na. Ha? So, titingnan natin kung ano yung bagay na napakahalaga na gusto ni Lord na ingatan po natin. Okay, nagpo-proclaim si Lord, napaganda din. Kasi kung titingnan natin sa buhay natin, maganda rin na mayroon tayong kaisipan na ipahayag yung good news. Kasi yung good news, magandang balita na mula sa Diyos. For example, lagi ka ng church, good news ba yun? Sa tingin niyo? Yes. So pagka tinanong ka ng friend mo, friend, saan ka galing? Ang jacket niya na, may tagwa. Pwedeng ganun yung maging response natin. Pero of course, alam natin dahil galing tayo ng church, pag tinanong tayo, saan ka galing? Galing ako sa Word for the World. O galing ako sa Word International. O galing ako sa Jesus is Lord. O lahat ng church pwede natin banggitin. Galing ako sa church, sa Saint Cathedral. Lahat ng church pwede natin dapat banggitin. Ano mang church yung pinuntahan natin, huwag tayong mahiya. So we can say that, di ba? So lahat po, wag na ito kaya. Ngayon, ang point, ano yung napakinggan? Yun ang ating pong bottom line sa mga sandaling ito. Ano yung napakinggan natin, na dala-dala natin? So pag tinignan natin, nag-continue sa Panginoon, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Yan po yung gusto ni Lord na ibigay na favor. Yan yung gusto ni Lord na maranasan ng tao. Gusto niya na pakawalan lahat ng nabibilanggo. Now, literally, may nabibilanggo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Panahon nila Peter, panahon nila Paul. St. Paul and St. Peter, nakulong sila. Nung kami po nasa Saudi Arabia, may nakulong doon, kung nabalitaan nyo, mga 1995, 1996, Wali Magdangal ang pangalan. Kung narinig niyo yung pangalan na yun, nakulong siya sa Saudi, muntik na siyang patayin. Buti nilang pinakawalan. Nahuli rin po ako ron, ako'y nag-share ng gospel. Praise God, hindi ako nakulong. Salamat sa Lord. Pero, ang maganda po nito, hindi lamang po literal na prisoner yung pinapakawalan ng Panginoon. Kundi ang isang magandang balita na gusto ni Lord na iparana sa tao, yung favor niya, yung tinatawag po ng pagkakabilanggo sa kasalanan. Lahat po tayo nabilanggo sa kasalanan. Lahat tayo gumawa ng pagkakamali. Lahat tayo mayroon tayong tinatawag na tanikala. Chain. Sino sa inyo ang dati nakikinig sa DZAS ng tanikalang lagot? Ay, wala. Hindi nyo alam.
Mga bata pa talaga. Ako ibig sabihin, matanda na. Kasi tanika lang lagot pa. May isa. Nasa loob. Matanda na yan. Ka-level ko si Leonardo. Ang tanika lang lagot ay kwento ng mga kapatiran na binago ang buhay. Kaya ang term nila, tanika lang lagot. Ang tawag dun sa English? Unchained? So, Unchained Melody kanta yun eh. Okay. Tanika lang lagot, ibig sabihin, pinakawalan. So kung titingnan po natin, napakahalaga nito, kasi lahat tayo nagkasala, subalit ang magandang balita, pwede tayong pakawalan ng Panginoong Hesus. At naranasan na natin yan nung tayo ay magtiwala sa Panginoon. Pinakawalan niya tayo sa mga kasalanan, sa gapos ng kasalanan. Sabi ng Panginoon sa John chapter 8, kung tutuloy po natin hanggang 30, hanggang 32, sino man ang pinalaya ng Panginoong Hesus ay tunay na malaya. Kung si Kristo ang nagpalaya sa kasalanan sa atin, hindi ibig sabihin perfect tayo. Hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasala. Ang ibig sabihin nun, hindi ka na namumuhay sa pagkakasala. Kasi prisoner po tayo dati. Namumuhay tayo sa kasalanan. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, ito yung napagandang favor ni God. Kahit po tayo makasalanan, minahal niya tayo. Nung tinanggap niya tayo, pinakawalan niya tayo sa gapos ng kaaway, ng kasalanan. Kaya mayroon na tayong conviction na pag tayo gumagawa, si Lord nangungusap sa atin. Pag tayo nagkakasala, nangungusap sa atin ang Panginoon na tayo lumapit at magsisi. Kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan. Nare-realize na natin na Lord, nagkamali pa. Okay, yan po yung sabi ng Panginoon. Sight for the blind, recovery of sight for the blind to set the oppressed free. Nakakita na ba kayo ng dilat ang mata, pero bulag? Mayroong ganon. So, kahit na may mata, pero hindi makakita. Mayroong ganon. Pero may mga tao na, sabi nila nakakakita sila, pero ang description ng Bible, bulag. Sa paanong paraan? Kasi si Lord, pag tinatin, nangangaral ng Panginoon, meron siyang sinabi, kawawa ang taong bulag na inaakay ng kapwa bulag. Totoo naman. Ano ba, wala kang makita. Ay nag-volunteer. Pastor, pwede kitang akayin? Okay. Ay bulag din pala yung aakay. Saan kaya kami mapupunta? Sa tingin nyo? Either sa bangin o mabangga ng drum or MTR or whatever. MTR mabangga, hindi naman siguro kasi nasa ilalim eh. Kala nyo ha, siguro hindi naman siguro kasi nga. Okay, ang point ng Panginoon, gusto niya na bigyan ng paningin ang mga taong hindi makakita. Spiritually po, may point dito si Lord na napaganda ma-realize natin. May mga taong nakadilat ang mata. Pero hindi niya nakikita, nagkakasala pala siya. Pero dilat ang mata niya. Dahil ang ganda-ganda mo ngayon, ay totoo. Ganda naman talaga. Dahil mali ang ginagawa mo, sino may sabi sa'yo mali? Hindi niya nakikita na nagkakamali siya. Yun ang term ng Panginoon na bulag. Recovery of sight. Kinakailangan na alisin ng Panginoon yung itinakip ng kaaway dahil sa kasalanan natin. Yung blindfolded na yung kinakailangan tanggalin ng Lord. Kasi kung laging naroon mo, kahit anong gawin mo, delikado, ikapapahamak mo. So kaya sabi ni Lord, pakakawalan ko kayo, even yung mga oppressed, kaaway pa rin ang gumagawa niya. Okay, sa buhay po natin, di ba minsan, na-oppress tayo sa style ng mga tao rin sa buhay. Para bang hindi ka makapilos. In reality, may mga employer na ganon katindi sa kanilang kasamaan sa bahay. Oppressed ka. Wala kang kalayaan. Ni noodles, hindi ka binibigyan. Init man lang na tubig, bawal ka pa magpakulong. Eh paano na? Maglalaba ka ng damit mo, kamay ang gagamitin. O paano? Lord, ano bang nangyayari? Tapos Kristiyano ka. Sabihin mo sa Lord, Lord, ano ba to? Ito ba ang buhay Kristiyano? Di ba, minsan magtatanong ka sa Panginoon, sobra na to Panginoon. Terminate ko na kaya itong ampo na to. Parang iba-iba yung naiisip natin, oppressed tayo. Grabe talaga yung torture sa mind natin. Sabi ng Panginoon, pwede kitang pakawalan dyan. Kaya ng Lord na bigyan tayo ng bagong employer, di ba? Amen. Kaya ni Lord yun.
sa paraan na gusto niya. So huwag natin gamitin yung paraan natin. Ipag-pray natin, Panginoon, kung talagang ayaw magpabago nitong employer na to, Lord, in your time, bigyan mo ako ng bagong employer. Kasi ayaw niya magbago eh. O hindi yung bagong employer, Panginoon, ibigay mo sa akin. Di ba, pag nag-pray tayo sa Panginoon, pwedeng gawin ni Lord, na palayain niya tayo sa ano nga mang kalagayan natin. Kasi this is God's favor. Yung sinabi niya sa verse 19, ito yung fact and truth na sinasabi at pinag-aaralan natin. Kaya siya pumunta rito to proclaim the year of the Lord's favor. Yun yung gusto niyang maranasan ng bawat isa. Ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa gawain ng kaaway. Gusto ni Lord nararamdaman natin yung joy. Yung ngiti. Yan. Hindi yung maasim na ngiti. Yung ngiti talaga na si Lord yung nasa puso, Panginoon. Di ba kahit umiiyak ka, nakikita ng tao sa'yo, meron kang ngiti. Alam niyo ba yon na pagka mayroon kang real joy sa buhay, lumuluha ka, ang nakikita ng tao sa'yo yung joy. At magugulat sila sa'yo sabihin, alam mo, hanga ako sa'yo. Sa kabila ng mga pinagdaanan mo, ikaw umiiyak, lumuluha, pero yung mukha mo masaya pa rin. Magtataka ka, ewan ko kung bakit. Pero ang hindi mo alam, si Lord, kumikilo sa buhay mo. Yung joy, pinapalitan ni Lord, yung anumang bagay na naranasan mo dahil sa kasalanan, sa ginawa ng kaaway, inalipin tayo ng kasalanan, pinakawalan tayo ng Panginoon, tinanggal niya yung tanikala na nakagapos sa atin. Kaya ngayon, malaya tayo nakakalapit sa Lord at tinutulungan na tayo ng Panginoon, unti-unti binabago tayo ng Diyos. Unti-unti pinaparana sa atin ng Panginoon yung tunay na buhay na sinasabi niya, abundant life. Unti-unti po yun, hindi yun bigla. Gradually, binabago tayo ng Panginoon. Unti-unti pinaparanas. Makikita po natin in the future, basta tayo patuloy ng pagtitiwala sa Panginoon, yung kagandahan ng buhay Christian. At doon natin makikita favor ni God yun. Napakahalaga po na. Now, kung babalikan natin yung news or yung breaking news natin, nagbigay ang Diyos ng favor, nagbigay ang Diyos ng isang bagay na kailangan ng tao, pero itong mga recipient, unang-una po kasi, itong mga tao na naroon sa Nazaret, babalikan ko ngayon yung mapa, hindi nyo pa ba nakakalimutan yung map? Okay. Based ulit tayo rito. Yung mapa narito, yung Nazaret narito. Diyan si Lord nagbabasa sa temple. Now, nung sinabi ng Panginoon sa verse 21, He began by saying them, today this scripture is fulfilled in your hearing. Now, nung sinabi ni Lord in your hearing, ibig sabihin dapat mayroong reaction yung tao. Di ba? Pag tayo nakikinig, dapat may reaction. Either yung pinapakinggan natin ay intindihin natin mabuti or palampasin natin. Kung narinig natin sa left, pwedeng palampasin sa right. Kung narinig natin left and right, mas maganda yun kasi wala na siya nalampasan. Diba? Pag left and right tayo nakinig, ibig sabihin mayroon kang internalization na ginagawa. Bakit ko kaya narinig? Sabi ng Panginoon today, nagkaroon ng katuparan, itong binabasa ko sa inyo, na yung favor ng God, tatanggapin nyo. At ito may katuparan na ngayon. Yun yung time na sinasabi ng Panginoon na siya ay nagkatawang tao. Favor ni God yun. At pag binasa po natin yung mga sumunod na talata, ang dami ng Panginoon na ginawang mga himala, pinagaling ng mga sakit, pinalayas ng mga demonyo, lahat po ng klase ng himala naranasan ng tao. Isang katotohanan. Pero ang malungkot, nasa Nazaret siya po ha. Itong Nazaret na to, bayan ng Panginoon Jesus mismo. Dito siya lumaki. So siyempre, yung mga naroon sa temple, mga kakilala niya. At kakilala siya. Kilala siya ng mga naroon sa temple. Habang nagsasalita ang Panginoon, kagaya nito, so mayroong mga reaction. Itong mga Nazarene. Sabi nila, all spoke well of Him and were amazed at the gracious word that came from His lips. Ngayon, ito yung sabi nila, isn't this Joseph's son? Nag-uusap-usap sila. Di ba anak ni Joseph yan? So of course, alam na, sila po nung araw, hindi pa nila, of course, wala pang New Testament nung araw. Hindi pa nila alam kung ano nangyari kay Mary and Joseph, na si Mary ay talaga namang hirap na hirap, buntis naglakad, pumunta ng Bethlehem, doon ang anak. At sa Bethlehem,
wala pang sariling bahay doon sa manger. Wala pong kaalam-alam itong mga kababayan ng Panginoong Hesus. Nung bumalik sila sa Nazareth, doon na lumaki ang Panginoong Hesus. At nakita nila, karpintero ang tatay niya si Joseph. Iyan pa nga yung gumawa ng bahay ng uncle ko. So, kilala nila si Lord. Anak yan ni Joseph, pero alam natin, hindi siya biological father ni Lord. Foster father lang. Pero itong mga tao na ito, ang pagkakilala talaga nila, he is the son of Joseph. Pero ang husay may magsalita. Sabi nila. Now, pag tinuloy natin yung basa, mayroong magandang sinabi ang Panginoon. Habang nakikinig sila, sabi ni Lord sa mga tao, alam ko na sasabihin nyo sa akin, sabihin mo sa amin yung mensahe mo sa Capernaum, kung anong ginawa mo ron, ipahayag mo sa amin. Or gawin mo kung anumang bagay ang gusto mong gawin na ginawa mo sa iba. Gawin mo rin dito sa Nazareth. Si Lord na nagsasalita nito pag binasa po natin. Pero sinabi ng Panginoon sa kanila, sa harapan nila, mga Jewish people, walang propetang pinaniniwalaan sa sarili niyang bayan. Sinabi ni Lord sa harapan ng mga kababayan niya. So alam nila na si Lord isang propeta. Yun ang kanilang mentality. Yung iba, alam nila anak ni Joseph. Ngayon, nung sabihin ni Lord na walang propetang pinaniniwalaan sa sarili niyang bayan, pag ipipicture niyo po, kung kayo nanonood ng movie, gawin niyo sa mind niyo, sa imagination niyo. Gawin yung movie yun. I-picture niyo lang si Lord nagsasalita. Yung mga tao nakikinig. Sinabi ni Lord, with rebuke. With rebuke yun. Para praise natin, yung gusto sabihin ng Panginoon, taga rito ako, pero hindi niyo ako pinapaniwalaan. Yun yung point ng Panginoon. At tumuloy-tuloy si Lord. Nagbigay siya po nag-quote siya sa Old Testament. Nung panahon ni Elijah, pag binasa niyo po yan, nagkwento ang Panginoon, nag-quote sa Old Testament. Nung panahon ni Elijah, halos 3 taon, halos walang ulan. 3 buwan ba o 3 taon? 3 taon at Okay, di ba? 6 na buwan. 3 buwan ba o 3 taon? 3 taon? Nabasa niyo rin? Yes. Nabasa mo yun? Hindi. Sige. Halos walang ulan. Gutom, tagtuyot. Ang sabi ng Panginoon, kanino pinapunta ng Diyos si Elijah, yung propeta? Sa Sidon. Alam niyo ba yung Sidon? Lebanon yun eh. Hindi sa city or sa area ng Jerusalem. Ay tagutom na, tagtuyot, taghihirap na yung mga mga Israelites. Ang sabi ng God kay Elijah, huwag kang pupunta dyan, pumunta ka ron sa Sidon. Doon sa Sidon, sa Lebanon yon, mayroon dong balo na may isang anak. Pumunta ka ron. At si Elijah, dahil propeta ng Diyos, sumunod sa Lord. Parating pa lang siya sa bahay ng balo, tinikwento ni Lord sa kanila, lumabas na yung, pag binasa po natin, lumabas yung babae, nakita niya si Elijah. At sabi ni Elijah, pwede mo ba akong ipaghanda ng makakain? Okay, sabi ng babae na balo, kaunti na lang yung floor ko, pero pwede kong lutuin ito. Pero sinasabi ko sa iyo, kinabukasan, wala na kaming pagkain ng kaisa-isa kong anak. Mamamatay na kami. Simula bukas. Kasi isa na lang, iisang cup of flour na lang yung. Tapos di palis na yung babae, no? Ang ganda, pag tingnan niyo sa sini, pag pinanood niyo to, pero wala pa itong sini. Pero pag pinanood niyo to, para bang... Pastor pa lang mo. Pastor pa lang. Ano ba ang dating? Aalis na yung babae, maghahanda na. Sabi pa na Elijah, may pahapon, bigyan mo na rin ako ng maiinom. Ibang klase si Prophet Elijah. No? Dalhan mo na rin ako ng, meron ka bang wine dyan, juice or coffee man lang, kung ano maiinom meron ka. Ay, out na nga, tagutom, wala na halos makain at mainom. Hihingi pa lang mainom. Sabi ng babae, okay. Kukunti na lang din yung oil niya panluto. Wala na, mamamatay na kami. Sabi ni Elijah, pahabos siya. Kamag-alala, hindi mawawalan ng flour yung jar mo. At hindi mawawalan ng oil yung basin. Ginawa ng babae yung ginawa ni Elijah. Mga kapatid, sabi ron, for 3 years, nagtaka yung babae, hindi nawala ng flour yung jar at ng oil yung kanya. Kasi nalalagay ng oil. Nabuhay sila
na halos ganun katagal, dumating yung time na matay yung bata. Sabi niyang, siyempre kaisa-isang anak, balo na. Sabi niya kay Elijah, pumunta ka ba rito, man of God, para pagbayarin ako sa kasalanan na ginawa ko at yung anak ko pa ang siyang tinubos o kinuha? Ang ginawa ni Elijah, kinarga niya yung bata, inakit niya sa second floor, kasi ang first floor lang pala. Ground floor, first floor, inakit niya ron sa room. Pinag-pray niya at 3 times niyang hiningi yung life ng bata. After, yung manalangin sa pangatlo, hanggang nabuhay yung bata. At kinarga ni Elijah, ibinalik sa magulang. Here is your son. Sabi ng babae, tunay nga na ikaw ay tao ng Diyos. Tapos sinundan na hindi pa tapos, yung mga tao yung nakikinig, ganun-ganun na sila. Sinundan pa ng isa. At noong panahon naman ni Elisha, si Elisha, disciple ni Elijah. Ang ganda mga pangalan ng araw, no? Pag tayo malilito, si Elijah, Disciple. okay, si Elijah isang propeta. Meron siyang disciple at sabi sa kanya ni Lord kay Elijah, Elijah, i-anoint mo si Elisha, siya ang papalit sa iyo. Pagka ikaw ay nasa piling ko na. Welcome, Elijah. So, namatay si Elijah, pumalit si Elisha. Galing ng mga pangalan nila, Elisha. Prophet yan. Elijah. At sabi ng Panginoon, alam niyo ba nung panahon ni Elisha, nagkaroon ng mga ketong sa Jerusalem? Pero saan pinadala ng Diyos si Elisha? Sa Syria. Gentiles na naman. At doon kumbaga ay hindi pala ganito. Okay, balik. Direct, balik tayo. Sino na, pwede pang i-edit. No? Okay, hindi pala siya pinadala sa Syria. Si Elijah kasi pinadala sa Sidon. Ang nangyari pala ganito, kumbaga po ay katulong ng isang official from Syria ng pangalan Naaman. Binalita niya, mayroon po kaming propeta na nagpapagaling. May ketong itong general na to. Ulitin ko po, hindi pumunta si Elisha sa Syria. Okay, na-rewind nyo ba yung tape nyo? Okay, kasi baka paglabas nyo, pumunta si Elisha sa Syria. Hindi. Pumunta kumbaga naging katulong yung general. To cut the story short, na-encourage yung general pumunta ngayon sa Jerusalem. May dalang marami pong linto lahat. Nakaharap niya si Elisha, malayo pa lang, gusto niya ipag-praise siya ni Elisha. Hindi siya nilapitan ni Elisha. Siguro sabi ni Elisha, may kitong ka eh. Pero hindi natin mababasa yun. So, hindi siya nilapitan ni Elisha. Medyo na-intimidate yung general. Ano bang palagay niya sa akin? Meron naman ako ibabayad, marami ako ano. Sabi lang ni Elisha sa kanya, pumunta ka ron, maghugas ka ron sa Jordan River. 10 times. Bog. So, parang sumasayaw na siya sa Jordan. Pero naman pinaligo lang siya at pag-ahon niya, ayaw pa nga niya sana sumunod eh. Medyo pag nabasa niyo, medyo intimidate. Ano ba ito? Lubog, litaw lang ako dito. So, pero pag-ahon niya, nakuyo yung keto. Binabayaran niya si Elisha, ayaw tumanggap ni Elisha. No, hindi ako tatanggap ng bayan. Kahit po ano, no. Umuwi ka na, magaling ka na. Tuwan-tuwa yung general. Umuwi siya, tuwan-tuwa. Merong isang kasama si Elisha, Hudyo. Kasama niya rin sa temple, nag-a-assist. Sinundan ngayon yung general. Nung malapit na, pinalapit niya na lang. Sabi po ni Elisha, yung bayan. Kurap na nung araw. Meron daw itong mga kailangan, bayad daw po, bayad. Ay, ano lang po kaya niya. Siyempre yung general, ginamit yung pangalan ni Elisha, dali-dali naman nagbayad. Ganun po, ito, ganyan. Tapos kinuha na ng alalay ni Elisha, yung assistant, tuwan-tuwa siya. Praise the Lord! Nagpupuri. Nagdaya na no? Nagpupuri sa Panginoon, di naman yata tama yun.
Okay, erase. Walang praise the Lord na nakalagay doon. Dinagdagan ko lang kasi siyempre, may mga style ng tao, di ba, pag tumanggap ng blessing, hindi niya, kasi bulag, no? Hindi niya alam na yung pala galing sa masama. Kala niya galing sa Diyos, praise the Lord. Pero galing pala sa masama. Ano nangyari? Lumapit. Pag uwi niya kay Elisha, si Elisha, siyempre, kuya-kuya ako doon sa, no? Papahinga. Sabi ni Elisha, saan ka nang galing? Diyan lang po, sa tabi-tabi naman siya. Ano nangyari? Ganito po, ano ba? Hindi mo ba alam na yung ginawa mo ay isang malaking kasalanan? Wala siyang kaalam-alam na alam ni Elisha yun. Siguro, may nag-text kay Elisha. Siguro yung general, medyo, walang cellphone nun. Ibig sabihin, wala pong ibang nagsabi kay Elisha maliban ng God. Sabi ni Elisha, alam mo ba na sa ginawa mo? Yung ketong ng general, mapupunta sa'yo, at hindi lang ikaw, lahat ng pamilya mo magkakaketong. Umalis ka na. Umalis po yung alala ni Elijah. Pag-alis niya, paglabas niya doon sa lugar ni Elijah, puro ketong, sabi rin, as snow. Yung balat niya halos na mapina, at buong pamilya niya naharap. Dahil sa kasalanan niya. Narinig ito, ng kwento na ito, narinig yung mga Hudyo, balikan natin yung Nazareth. Okay. So, side clip lang po yung ating ginawa sa Syria, nakarating tayo ng Lebanon and Syria. Balikan natin yung sa Nazareth. Narinig ito ng mga tao, ano pong nangyari? All the people in the synagogue were furious. When they heard this, they got up, drove him out of the town, and took him to the brow of the hill on which the town was built, in order to throw him. Wow! Galing ng response. Nakakatuwang isipin. Napapanood niyo ba? Napipicture niyo na ngayon? Di ba gumagawa tayo ng movie? Kayo yung mga director. So titingnan niyo doon sa ginagawa niyong movie. Wow, ganun yung mga tao. Furious! Galit na galit. Hinila. Dinala nila ang Panginoon doon sa lugar na medyo mataas. Gusto nilang itapon. Pansinin niyo. Balikan natin yung temptation of the Lord. Okay? Plus back. Part 1. Plus back. Si Satanas, dinala nung si Lord ay naroon sa isang lugar na mataas, tuktok ng templo. Sabi ni Satanas sa kanya, tumalon ka. Di ba sabi ng Diyos, kaya kanyang ingatan, magpapadala siya ng anghel. Ang sagot ni Lord sa kanya, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Hindi tumalon si Lord. At sabi sa verse 13, umalis si Satanas, pero humahanap ng pagkakataon na muli siyang tuksoin. Nung binabasa ko po ito, tinutulog yung reading, pagdating ko rito, sabi ko, ang kaaway talaga. Ayaw tumigil. Hindi niya na daya Panginoong Jesus doon sa wilderness. Inudyukan naman niya yung mga tao na magalit at patayin ang Panginoon. Kaya yung headline po natin, help is offered, but the recipient react violently, even wanting to kill the gift. Yung favor ng God, binibigay na ni Lord. Pwede ko kayong palayain, pwede ko kayong tulungan, lahat pwede kong gawin sa inyo. Yung mga tao, instead na tumanggap, makinig ng maayos, instead na magpuri sa Panginoon, tao yan sa Nazareth, they reacted violently or furiously. Gusto nilang patayin ang Panginoon. Bakit? Bakit ganun yung kanilang reaction? Ano bang problema? Kababayan yun, ha? Mabuti pa yung ibang tao na hindi siya halos nakitang lumaki. Kaya minsan, di ba? Bakit minsan, okay, may reality ito eh. Minsan pag nag-share ka sa mag-anak mo, o kaibigan mo na kasama mo lumaki, sineshare mo yung goodness ni Lord, iba ang reaction. Ha? Hey, ano nangyayari sa'yo? Kasi pag nag-share ka, ang nakikita niya yung past mo. Eh, dahil huwag mo na akong ano yan. Ayaw magkasama-sama. Alam ko yung style mo. Ano ba? Pero alam mo, binago ka na ng Panginoon eh. Alam mo na sinuko mo na yung buhay mo sa Panginoon, kaya sabi mo, dahil hindi na ako yung naisip mo dati.
Dong, iba na ako dong. Hindi na ako yun. Iba na ini. Narinig Bicol eh. So, iba na ito. Hindi na, wag mo na, kalimutan mo na yung nakaraan natin. Iba na ito, iba na. Ang hirap natin ma-encourage, ma-encourage. Kasi ang nasa isip nila, habang nagsasalita tayo, yung ating history. Hindi nila nakikita yung present condition. Sa totoo lang, yung nangyari dito sa mga tao na to, kaya ganyan ang kanilang kaisipan. Meron silang tinitingnan lang sa Panginoon Jesus. At meron silang hindi nakita sa Panginoon Jesus. Bakit kaya ganun na lamang? So sabi rin sa verse 30, but he walked right through the crowd and went on his way. Naroon na siya sa plate. Hindi siya naitulak. Buti na lang, mababa yung stage. So, naroon siya plate. So, nayan yung mga accuser. Gusto na siyang itulak siguro eh, pag tinignan niya sa movie. Tulak na yan, tulak na yan! Siguro sabi ng mga tao, wala, tigas hindi namin may tulak eh. Ano ka nangyayari? Siguro ang miracle ng Panginoon, si Lord nakatayo lang to, no? Galit gusto na siya itulak. Si Lord calm lang. Tinignan yung mga tao tamimina, wala nang sabi. Ayun! Through the crowd and went on his way. Nakawala ang Panginoon. So, bakit kaya? Ano, kung titingnan natin, why it is hard for them to believe in Jesus? Ito po nakita ko, because they don't listen carefully dun sa favor na binigay ng Panginoon. Now, balikan ko yung sinabi ng Panginoon, diba kanina? Today, sabi ni Lord, these prophecies fulfilled in your hearing. Kung inintindi lang po nila, yung term ng Panginoon na mayroon ng fulfillment yung prophecy, at pwede nyo nang maranasan na kayo palayain sa kasalanan, napakinggan nyo na ngayon na fulfilled na to, ang problema sa mga tao, hindi nila po ito pinakinggang mabuti. Hindi sila nakinig ng maayos. So anong naging focus? They focus only in Jesus' humanity and not in His true identity as the Son of God and in His authority. So balikan natin yung part 1. Si Satanas tinukso yung humanity, identity, and authority ni God. Nagtagumpay si Christ. Ngayon, ang ginawa ni Satanas, patuloy niyang binulag ang tao, at ang pinapakita lang ni Satanas sa tao ay ang humanity of Christ. Ayaw ni Satanas na ma-realize ng tao na si Jesus, ang Son of God, karapat dapat sambahin, karapat dapat bigyan ng parangal, karapat dapat tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. Ayaw ni Satanas mangyari yun. At lalong ayaw ni Satanas na yung authority ni Christ sa buhay ng tao ay mag-manifest. So binulang ni Satanas itong mga tao na kapaligid. Bakit sila nabulag? Dahil hindi po nila inunawa yung sinabi ng Panginoon. So by principle, nakita kayo ito, hearing is not enough. Halimbawa, nakinig kayo sa akin ngayon. Hindi pa usapat yan. Pag uwi nyo sa bahay, pag uwi nyo mamaya at kinalimutan nyo lahat ng napakinggan nyo, wow! Si Satanas tuwan-tuwa. Yay! Victory! Kasi wala tayong na-take out, wala tayong na-absorb. Hindi natin nakita na mayroong favor ang God, kaya ngayon pinapakita ko po, mayroong favor ang God. Pwede niya tayong tulungan, pwede niya tayong palakasin, pwede niya tayong palayain sa lahat ng kasalanan. It is His favor. Ibig sabihin, tatanggapin na lang po natin. It is a gift. Wala kang paghihirapan. Just accept the favor of God. Have faith in Him. At naroon na po yun. So, kinakailangan na ma-realize natin na si Kristo ay hindi lamang naging tao. Si Kristo po ay Son of God. Sa mentality po ng mga Jewish, being a son or being the Son of God means equal with God. Karapat dapat sambahin. Si Kristo dapat sinasamba. Si Kristo dapat pinag-aalaya ng buhay. Si Kristo dapat mayroong authority sa buhay natin. Dahil kung mayroong authority si Christ sa buhay natin, hindi tayo magre-react kagaya ng reaction ng mga taga-Nazaret. Nakuha natin yung point. Kung na-realize lang itong mga tao na ito na si Kristo yung mga authority, bakit nila hihilahin ang Panginoon papunta sa Panginoon? No! Hindi magagawa ng isang tao yun na nagsasubmit sa authority ni Christ. Kaya yun minsan po ang nakakalungkot. So pinapaunawa ko po sa bawat isa ngayon, we need to understand
These three things. Kaya nga po yan ang tinukso ng kaaway. Kasi ayaw ni Satanas na maintindihan ng tao kung sino talaga si Kristo. Gustong ibagsak ni Satanas ang Panginoon. Pero nagtagumpay ang Panginoon, unawain po natin mabuti. His humanity, naging tao siya, pero siya po'y anak ng Diyos at siya dapat yung may authority sa buhay po natin. Doon natin lubos na mapapagtagumpayan ang panunukso ng kaaway. At yung favor ng God, doon natin mararanasan. He came to proclaim the year of the Lord's favor. Kumusta po tayo? Kumusta yung favor na in-offer ng God sa atin? Sabi ng Panginoon, gusto kitang palayan. Tingnan natin yung buhay. Yung kalayaan na gusto ni Lord na alisin tayo sa isang kalagayan na tayo po nahihirapan. Nahihirapan in a sense, hindi ka makawala sa kasalanan. Hindi ka makawala sa gapos ng kaaway. Hindi ka makawala sa utang. Hirap na hirap ka, paano i-manage ang buhay. Hindi ka makawala sa mga kaibigan mo na nakapaligid sa iyo, na walang ginawa kundi dalhin ka sa isang lugar na hindi napapapurihan ng Diyos. Hindi mo sila maiwasan. Para ba? Pero sa isip mo, hindi tama ito, Lord. Dapat hindi ako ganito. Alam mo na yung conviction ng Panginoon sa iyo is naroon. This is the time, gusto ng Panginoon, pakawalan tayo. Dahil gusto ni Lord na maramdaman natin yung tunay na Diyos. Gusto ni Lord na kahit tayo nasa mundo, hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Gusto ng Panginoon na kahit tayo ay hindi mayaman, ordinary lang yung buhay natin, may trabaho tayo ng normal, nakakapag-remit tayo sa Philippines. Gusto ni Lord na maging masaya ang pamilya. Minsan yung asawa nyo sa Pilipinas, hindi nyo maintindihan. Gusto ni Lord ayusin. May magagawa ang Diyos. He proclaimed the year of the Lord's favor. Nagkaroon na ng fulfillment. Gusto ng Panginoon na matulungan tayo. Now, kumusta yung ating reaction sa salita ng Panginoon? Do we listen carefully? Do we absorb the Word of God? Kaya sabi ko po hearing is not enough. Kung i-quote ko po, yung Romans chapter 10 verse 17. Faith comes only by hearing and hearing by the Word of God. Hindi sinabi ni Paul, faith comes only by hearing by the Word of God. Inulit niya po yung hearing and hearing. Bakit pa ulit? Bakit ako nagre-review every Sunday? Kasi gusto ko po na balikan lagi at maintindihan natin na napag-aralan natin ito last Sunday. Naalala niyo pa ba? Alam ko yung iba hindi na maalala eh. Kasi the whole Sunday, the whole week busy tayo. Pero may encouragement is this. At least the main point, alalahanin niyo po. Ngayon pa lang, He came to proclaim the year of the Lord's favor. At least yung Lord's favor, matandaan natin yung Lord's favor. God, you have favor in me. So pag alis natin dito mamaya, dalhin niyo yung favor ng Panginoon. Ipag-pray niyo na, Lord, ano yung favor mo sa akin? Help me. Enlighten me. Ipag-pray na natin, huwag nating kalimutan, huwag nating iwanan dito sa church yung naririnig natin. Di ba minsan naiiwanan sa church? O minsan naiiwanan sa building. O minsan nakalimutan na sa cellphone. So, nag-note nga, pero wala. Diba? Pansinin niyo po, tactics ng kaaway yun. Tactics ng kaaway yun. Hindi natin nakikita ito, pero gusto ni Lord imulat natin yung mga mata natin. Alisin ng Panginoon yung blindfold na nilagay ng kaaway. Tactics ng kaaway na agawin, alisin ang mga salita ng Diyos na naririnig natin. So, ang advice ko po, sa mga narinig nyo ngayon, alam ko hindi nyo lahat matatandaan. Pero magkaroon kayo at least word or sentence na makikita nyo sa buhay nyo for the whole week. Iisipin nyo yun. You can memorize this. We came to proclaim the year of the Lord's favor. Kahit maghuhugas ka ng plano,
plato, plano tuloy. Nilinis ka ng bahay, remember the Lord's favor. Lord, you have favor. Hirap na ako sa amo ko, but you have favor in me. In your time, Panginoon, help me. Appreciate the Lord. Lord, yung pamilya ko sa Pilipinas, ang hirap, iwalay kami na matagal. Pero sacrifices. Ito, Panginoon, kailangan mag-sacrifice. Yung favor ng Panginoon nasa atin, kinakailangan lang na huwag nating kalilimutan. Para hindi tayo magkaroon ng reaction kagaya ng mga kababayan ng Panginoon. Yung reaction na, ano ba yan, Lord? Busy na nga ako sa church eh. Halos lahat na nga ginawa ko. Dito pa rin ang buhay. Pambihira naman. Oh. Pastor, di ko maintindihan. Puro sermon. Sabay, ganun eh. Yan ang ginawa ko. Di sermon. Ako po, hindi naman ako nagsisermon sa isang tao. Minsan may lumalapit sa akin. Pastor, parang sa akin yung sinasabi mo. Ha? Wala naman tayo hindi naman tayo nag-usap. Hindi ko alam ang buhay mo. Nag-aaral ako salita ng Diyos. Isa no sa Pilipinas, may lumapit sa akin nung nagsishare ako. Yun pa ako noon, nagsishare ako. Sabi sa akin nung nagpapastor na siya. Alam mo, Brother John, ang tapang mo magsalita. Ha? Bakit po? Ang bigat ng mga sinabi ko. Ang bigat? Ano po mga sinabi ko? Kasi ang naging topic ko po nun about pagbabago ng buhay. Kinakailangan po natin magpasakop sa Panginoon, baguhin natin yung buhay natin ngayon. Dahil tayo nagkakasala, kinakailangan, alisin na natin, iwasan natin. Pagbaba ako, in-approach ako, tapang mo magsalita. Ano pong gagawin ko? Baguhin na natin yung buhay natin. Pero the same content ng aking message. Minsan may mga ganun po talaga. Now, pansinin niyo po pansinin niyo. Ang Panginoon, nung nagsasalita siya doon sa mga kababayan niya, kung isa po tayo na nakaupo ron, at kababayan tayo ni Lord, may possibility mag-react din tayo. Negative. Bakit? Kasi ang talim ng salita ng Diyos. Ang talim ng salita ng Panginoon. Halos rebuke sa kanila yon. Ba't sila nagalit? Kasi ang ginamit ni Lord na example, Gentiles, samantalang mga Judyo sila, ay sila po galit sila sa Gentiles eh. Tapos gagamitin ni Lord na example, Gentiles from Sidon, from Syria. Oh, wow! So kaya ganun sila nagre-react. At isa pa, hindi nila lubos na inunawa yung plano ng Diyos. So tayo po, kung titingnan natin, ito nga sabi ko nga kahapon, kapag ang Diyos nangusap sa atin ng mabigat, yung talagang bullseye, Lord, sa akin yun Ibig sabihin, may gusto ipaunawa ang Panginoon sa iyo, kapatid. Kaya minsan binubulsay tayo ni Lord, masakit yon. Pag nabulsay tayo, masakit. Puti po kailan magdapis eh. Uy, muntik na, nakaiwas. Buti na lang, nakaiwas ako, tumama sa likod ko. Brad, ikaw may gawa. Minsan ang Panginoon, mga kapatid, pag nangusap sa atin at parang medyo masakit, Lord, parang sakit naman nun. Dapat ko ba, Panginoon, iwanan to? Lord, dapat ko bang kalimutan to? Lord, ganito na ba ang buhay ko? Pansinin niyo po evaluate your life. Ipag-pray niyo yung buhay niyo. Panginoon, please, scan me. Scan niyo ako, Panginoon. Pag nakita mo yung buhay mo, wow, wala na akong puso. Kasi si Lord na nag-scan yan, anak, ang problema mo. Ang puso mo masyado malikas. Nawawala o palit na palitin mo. Yan tuntok na lang, anak. Pag hindi ka pa nakinig sa akin, ay, paano? So, diba, si Lord ganun siya minsan mangusap, mabigat. Pero si Lord minsan namangusap, napaka, alam mo yung parang kinakausap na baby. Huwag mo gagawin yun, May mga ganun pang usap ang Panginoon, dinadaan tayo sa diplomasya. Kasi alam ni Lord kung paano tayo kakausapin. Alam ni Lord kung anong level.
So ang advice ko lang po, kung tayo kinakausap ng Panginoon, check natin yung reaction natin sa Panginoon. Panginoon, kung sa'yo ito, ibig sabihin, I need to accept. Kung gusto niyo, Panginoon, talaga sa buhay ko to, I need to accept. Di ba? Kasi yun lang yung the best na paraan na pwede magawa ng Diyos. Yung favor ng God matatanggap natin. At kaya ng Diyos na pagpalain tayo, kaya ng Diyos na baguhin ang ating buhay. This is my simple advice. Listen carefully and accept God's favor with a great heart. Kung tayo nakakarinig ng Word of God, pakinggan nating mabuti. Huwag mo munang isipin yung katabi mo na para sa iyo to. Dapat sa iyo muna. Ganun po dapat. Listen carefully. Huwag lang basta pakinggan. Listen carefully. Lord, bakit mo pinarinig sa akin to? Ano ang bagay, Panginoon, na gusto mo na matutunan ko? Huwag po nating pansinin yung tactics ng kaaway. Bibigyan ko kayo ng ilang tactics ng kaaway para hindi natin ma-absorb ang word of God. Ang ginagawa ng kaaway ganito. Kung nakikinig kayo sa akin, yung isip nyo, sabi ng kaaway, babalik ka pa naman next Sunday, huwag ka muna makinig. Isipin mo yung diba yung nangyari kanina, yung ganito. Oo nga, no? Grabe nangyari kanina. Closing prayer na lang ako. Wala ka pa naiintindihan. Isa yan. Aalisin ng ng kaaway yung attention. Pangalawa, attentive ka nga. Sabihin ng kaaway naman, teka muna, huwag kang masyadong magmadali. Slowly lang, huwag masyadong. Okay lang yan, makinig ka kay pastor. Pero, paglabas mo, keep mo lang yan. Alam mo naman ang buhay, dyan lang yan. Huwag mo na masyadong pansin. Yan, ganyan isang ginagawa ng kaaway ko. Medyo nakakatuwa, no? Pero this is the tactics of the enemy. Pangatlo na ginagawa niya. Binasa ko nga, talagang galing. Ayos. Thumbs up. Like. Naka-like pa eh. Pag sa mga halos lahat like. Pero sabihin ng kaaway, oh, galing, di ba? Ganda, no? Oh, ganda. Ano mo munang gagawin, ha? Huwag mong i-apply. Huwag mong ipamumuhay. At least narinig mo na yan. At least alam mo na yan. Pero huwag mong gawin. So kukunin ng kaaway yung Word of God sa ganung paraan na hanggang makalimutan mo na lang, hindi pa natin nagawa. Kaya po sabi ko, listen carefully, pag-aralang mabuti, pakinggang mabuti yung mga naririnig natin ng Word of God. Accept it. Yung favor ng God. Huwag nating hayaan na maagaw ito ng kaaway. Bigyan po pa kayo ng pang-apat kung bakit hindi nagkakaroon ng aplikasyon sa buhay natin yung Word of God. Minsan ganito eh. Wow! Ang ganda ng mensahe ng Panginoon. Para sa iyo yan, sister. Ganun minsan ginagawa. Wow! Ang ganda talaga. Nakaka-bless. Sasabihin ko to kay mama. Kasi ganitong buhay namin. O ni Brad, o ni sister. Pansinin nyo ha. Narinig natin pero wala tayong application na ginawa, ipinasa agad. Sabi ng kaaway, okay lang yan, di ba? Narinig mo, ipasa mo, pasa. Minsan na nangyayari, yung mga pinagpasahan, maganda na yung buhay na bago na, okay na, nagkumit na sa Panginoon, yun ang pasa, hindi ba nagkukumit? Kasi nga, pasa lang ng pasa eh, pass the ball. Punta sa church, maraming naraman, pass. Pero walang nag-application. Tactics po ng kaaway yan. So kaya po sinasabi, para hindi natin gayahin yung nakita natin na nagre-react violently. Pag may problema, iba ang reaction. Ano ba namang buhay ito? Saman-saman ako. Diba, instead na magpasalamat, Lord, at po may problema. Panginoon, alam ko may plano ka, Panginoon. Kapag po ganun ang nagiging reaction natin sa problema, ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos nabubuhay ang mamahay sa atin. So pag-aralan po natin, tanggapin natin ang salita ng Diyos, meditate natin for the whole week, remember the message of God, at pansinin niyo kung paano ang Diyos kumikilos. Kahit minsan yung kaibigan mo, amo mo na medyo negative ang dating sa iyo, Lord, you have favor in me, huwag mo siya pa.
or give me patience, or give me strength. Maaaring hindi siya babaguhin ni Lord, kundi ikaw. Babaguhin ka ng Panginoon. Marahil yung testing, nasa iyo. Siya lang ang ginagamit. So, ang prayer, kung hindi mo siya Panginoon, o ayaw niya magpabago sa iyo, Panginoon, ako lang, Panginoon, baguhin mo. Give me patience. Maintindihan ko itong style na lang. So, nagkakaroon tayo ng application. Hindi tayo nagre-react. Tayo. So, amen po na? Amen! God's faithfulness. Tayo po'y manalangin wherever you are. Let us pray.